Sabi ni Bato, sandali lang, hindi ka pala nakapag-ut. Nakapag-ut ka na ba kanina? Ayan, nag-ut na. Ang pulis. Ito yung hearing sa Davao ngayong ginagawa. Hearing ng Senado. Masyadong spoiled tong kay OJC. Isipin mo yung Senado dito nag-hearing. Anyway, ang mga senador lang naman natin, si Bato, si Robin Padilla. Hindi ko lang kung meron pang iba, no? Isipin mo yan, no? Senado pang pumunta rito. Nagpakababa sila rito para lang pagbigyan tong hearing na gusto ng kay OJC. Ayan, oh. Halata mong ano eh, one-sided, oh. Ang pinipiga nila itong pulis, mga pulis, konsentidor talaga. Sa halip nito si Bato at si Padilla ay manawagan, Kikibuloy na may kaso, may warrant of arrest. Sa halip na manawagan sa kanilang among si Kibuloy na sumuko na para matigil itong perwisyo sa bayan, perwisyo, malaking gastos. Ginagawa nito, hinihiring at pinapanigan pa itong kay OJC. Narito yung isang babaeng nananawagang lulusob daw sa Malacanang. Kita mo naman yan eh. One-sided naman side itong hearing na ginagawa ni Bato at ni Padilla. Ito, yan oh. Talagang halatang kinakampihan nila itong kay OJC. Kasi si Badoy, yan oh. Story yun. Ito yung nananawagan na ano. Yung babae na yon, yung nananawagan ng pagsugod sa Malacanang. Ayan oh. Anong doktrina pinagsasabi nito? Kung makalayas yung kriminal, yung suspect, bahala na makalayas yan kaysa makapatay tayo, makatitilde na isang buhay. Baluktot ang katwiran nito. Ibig niya sabihin, mag-aalisan ng mga pulis dyan. Yan ay yung senador na inihalal. Uto-uto ng kay OJC. Isipin naman dito naghihiring sa ano, sa lugar ng kay OJC. Sus Mario Josep, anong class? Mga senador to. Nagpakababa. Oh. Sa halip na pasakuan yung kanilang among si Kibuloy, ay ang kinakampihan pa nila itong mga miyembro o nananawagang sumugod sa Malacanang. Anak ng pusa. Attorney Torion has presented so far. We plan for this operation thoroughly, sir, including casualty mitigation and yan, malinaw itong hearing na ito ay para burautin itong mga pulis. Yan lang purpose dyan ni Bato at ni Robin Padilla na parehong alagad ni Kibuloy at ni Duterte. Yan ang malinaw dyan. Yan ang kanilang purpose dyan. Isipin mo mga senador nagpunta sa Davao, sa kay OJC compound siguro to. Doon nag-hearing. Doon nga, ayan oh. Anak ng kagaw ng mga senador to, nagpakababa. Nagpakababa sa pagsamba kay Kibuloy na son of God daw. Walang kwenta itong mga senador na ito. Mga uto-uto. Mga walang bayag, walang itlog. Wala pa sila mga puso. Namatayan po kami, Your Honor. Ay talagang bahagi yan, wala ka talagang mabanahag na kabutihan. Lalo na dito, ito yung nananawagan ng ano, pagsugod sa Malacanang, si Badoy. Wala kang mabanahag na kabutihan. Ang bottom line yan talaga, isuko nyo kung ano pinag-uusapan nyo dyan eh. Ito yung maligalig na na pastor yan, si Badoy wala kang mabanahag na kabutihan dyan eh. As we speak, yung tinan yung video, yan, hinarangan. Ituloy natin, play. Yan, si Batong walang kwenta. Pinagsasabi, nagpakababa, nagpakasipsip kay Kibuloy, pumunta pa sa Davao para mag-hearing. Ito yung mga alagad ni Taning, ayan, After that, si Badoy, Storyon, pumasok kami, may mga pictures po. Ayan, wala kang mabanahag na kabutihan, lalo na dito kay Badoy, wala kang mabanahag na kabutihan. And then after that po, we check. Walang kwenta pinag-uusapan nila eh. Isuko niya si Kibuloy. Inililigawan na mga itong usapan sa pangungunan ni Bato kung saan dinadala ang usapan. Walang kwenta yung investigasyon na yan. Nagsasiyang lang ng panahon, ng oras. Akala namin, 7 yung namatay. Nag-report yung SMNI kasi kayo nag-report, 7 namatay, inamin nyo, yung pala naman, isa lang. Sa bagay, buhay din yon. Hindi naman yung pinatay ng pulis, talagang heart attack daw yon. During that time, ay kung pinalis nyo dyan yung mga may sakit dyan, alam nyo naman pupunta ang pulis dyan, talagang stressful yan. Yung mga may sakit, may health problems, lalo na sa puso, dapat pinalis nyo. Kasalanan nyo yan, kasalanan ni Kibuloy. Nagmamatigas, ayaw lumabas, may warrant of arrest, ayaw sumuko.
Mabait pa ang gobyerno ito, si PBBM. Isipin yung babaeng natin yung katabi ni Torion. Nananawagan iyon na susugod sa Malacanang. Susugurin. Walang pulis po Oh, wala. Hindi siya naresto, hindi kinasuhan. Paano nyo nakarga sa ambulansya nyo na ang nagkasikaso pala ito? Hala, one-sided naman to si Bato ano to Your Honor, taghihimod ng puwit ni Kibuloy yan, sigurado yan. One-sided yan. Cathedral as the post. Bato, baka hindi pa nag-uot si General Torre. Tanungin mo muna, baka nag-uot ka na ba? Tanungin mo muna, baka hindi pa nag-uot. para siyang si Hitler Ito, sinasabi ni Badoy, sinungaling daw si General Torre. Sino bang reign na sinungaling? Sila. Ito yung nagpapasugod sa Malacanang. Yan, yung babae na yan. Ito si Badoy, alam naman natin yan, yan ang nagpapakalat ng fake news kasama si Eric Celis doon sa SMNI. Kaya nga, kumbaga pending yung pag-ere ng SMNI dahil sa mga kasinungaling yung ikinakalat yung si Badoy at si Celis at silang lahat na mga angkors doon. So itong si Bato kasama si Padilla, si Ruben Padilla ay nagpakababa para sa kanilang amo na si Kibuloy. Nagpunta sila dito, isipin mo, senador dito nagpunta sa teritoryo ni Kibuloy, sa compound ni Kibuloy ata ito. At dito naghihiring, first time in the Philippines yata ito, sa history ng Philippines. Bumaba dyan yung mga senador at nagpakababa ng ganyan para sa kanilang amo na si Kibuloy. Nakakahiya itong mga senador na ito. Buti yung mga matitino hindi sumama. Itong si Batoy, tinatalakay dito yung pepper spray na in-spray doon kay Cordoba ba yun, yung susugod sa Malacanang na babae. Akala mo naman ni Batoy, napakatino siya naman may kaso sa ICC dahil doon sa Tokhang, sa AJK, may libo-libo ang namatay. Para yung issue na yon, parang mas malaki ang kasalanan ng pulis na yon kaysa kanya. Sus Mariusep. Ito, muli sila ay nagpapatira pa sa kanilang apong si Kibuloy at si Duterte. Sila ay narito ni Robin Padilla. Yung iba ay medyo nahihiyang sumama sa kanilang dalawa. Parang ito lang dalawa, senador nagpunta rito Yung iba ay kahit papaano tinabla ng hiya. Yung kanilang mga kapanalig, si Bongo wala rito. Tolentino na isa ring Duterte China supporter, wala rin dito. So si Badoy, wala ka talagang mabanag na kabutihan dito kay Badoy. Wala parang walang nananalaytay na kabutihan sa kanyang ugat. Si Badoy kung magsalita lagi dinadami ang taong bayan, kayo lang yan, huwag niyong idamay ang taong bayan, kayo lang yan, kayo lang yung mga alagad ni Kibuloy, tagapagtanggol ni Kibuloy, nasandamo ka lang kaso sa Pilipinas at sa US. So at this point, nag-lecture si Bato, dapat daw talaga special action force daw ito mga pulis, dapat upright yung karakter, sabihin mabubuting mga pulis. Kulang na lang sabihin niya gawing halimbawa. Nako po si Bato, sus Marusep, ang dami ring kaso ni Bato. Ang daming namatay, libo-libo nung kanyang panahon bilang PNP chief. Tapos nagli-lecture siya dito ng kabutihan. Sus Mariusep. Taliwas na taliwas. Itong hearing na ito ay talagang para lang paboran itong kay OJC. Malinaw yan. Kasi alam naman natin, wala naman duda. Itong si Bato, Padilla ay mga mga tuta ni Kibuloy at ni Duterte. Wala yung sasabihin para sa kapakanan ng taong bayan. Puro kapakanan ni Kibuloy at kapakanan ni Duterte ang sasabihin ng mga ito dito sa hearing na ito. Sila nagpakababa, nagpakatuta at talagang dito pa dumayo sa Davao. Senate hearing, dito ginagawa. Sus Mariusep, only in the Philippines. Ngayon lang yata nangyari sa pagkakatanda ko. Ako ay 61 years old na. Ngayon ko lang nasaksihan na ang Senado ay nag-hearing dito. Sa bagay, hindi buo Senado ito. Pero maski na, the mere fact na ang dalawang senador na alam naman tuta ng mga politiko dyan sa Davao, mga Duterte at Kibuloy, nagpunta rito. Nagpatira pa. Ay kaya ngayon, tuwan-tuwa ngayon si Kibuloy, humahalakak yun, kung saan naman siya nagtatayo ngayon, humahalakak yun, na hawak na sa kamay itong mga senador na ito. Hawak niya, kaya siguradong tuwan-tuwa si Kibuloy ngayon, nagdiriwang dahil kaya niyang paglaruan sa kanyang mga kamay ang mga senador na ito, lalo na ito si Padilla at itong si Bato. Nahihiya raw si Bato doon sa ginawa ng pulis na nag-spray. Pero hindi siya nahihiya doon sa AJK nung kanyang panahonan. Hindi siya nahihiya. Ayan, kala mo santong-santo narito pala si Baste. Kala ko may sasampalin ito si General Torre. Bakit hindi man lang makalapit? Baste? Wala. Maana pala ito sa kanyang ama. Nagmagahamo ng barilang kay Walde Carbonell. Hindi naman dumating. Ito, naghahamo, mananampal daw. Naku. Patatu-tatu pa. Hindi naman magawa ang sinasabi. Dumating si Bongo. So, kompleto na ba ang Duterte Boys?
Si Tolentino na lang ang wala, pero alam ko humiwalay na si Tolentino yan. Oh. Palagi, si Bongo ata ito, malabo ito ang aking screen eh. So nandiyan si Bongo, si Bato, siyempre ang laki lang sip-sip. Si Ruben Padilla, ayan oh. Oh, hindi natin maulinig kung ano kanilang kinu-close up na ng camera, si Bato. Wala si Bongo. Pakinggan nga natin kung anong sinasabi ni Bato. Pakinggan natin ng bahagya. Kahit nakakasukang pakinggan ang kanyang sinasabi, pakinggan natin ng konti. Ayan, Are you willing to place your name as the very person that caused the constitutional crisis? I don't think that is applicable in this case, sir. If you will allow me, before to... O, tinan mo yun. Ang mastermind daw ng crisis is Torre. Si Kibuloy ang mastermind ng crisis na yan. Kung siya'y sumusuko, walang crisis. Thank you, sir. O, isa pa ito, hindi ko siya kilala. Ginigit niya talaga mga pulis ang may kasama. Si Kibuloy yan, hindi rin makapag-aral ang mga bata. Si Kibuloy nga, siya ang proximate ko. So, pasukuin nyo, tapos yung crisis na yan. Katawa-tawa mga pulis dyan pag umalis dyan. Ayaw nilang unawain yan. Nakakahiya, nakakatawa mga kapulisan pag lumabas dyan na wala si Kibuloy.